Okay. Maayong adlaw sa atong tanan, no? Sa Luzon, magandang araw sa ating lahat, no? Syempre dahil saksak sinagol o sagol-sagol ning atong istorya, maayong adlaw diya sa Visayas ug Mindanao. So magsugod na ta, no? Tungod sa kagubot, tungod sa mga intriga, mga akusasyon, kaliwat kanan, piyesta tayo dito, kaya sarapak, no? Kay tambalustay. Pero yun nga, no? Ang topic natin ngayon, yung ibinubulgar niya, no? Mga ibinubulgar niya di umano, no? Na katiwalian ng mga Marcos, ng kanyang dating unity team. So di tayo magpaligoy-ligoy. Ang sabi niya, no, may papakita akong video maya-maya, no, kasi alam nyo naman mahigit na 2 oras, no, kung di ako nagkamali, mahigit na 2 oras na yung kanyang press con. Biruin mo yun, napakahaba. No, mayroong mga aura, may mga post siya doon na, no, hindi mo malaman, may mga pagganong-ganon, itapon. So tapon daw sa West Philippine Sea. Ang dami mga kaigsuhon na, no, daghang kayong istorya. Pero kinilang usang atong busisiin o istoryahan o pag-usapan, no, yung akusasyon niya na tungkol sa mga Marcos at Romualdez. Ngayon, ulitin ko, baka mapagkamalan na naman tayong tagapagtanggol ni BBM at ng mga Romualdez. Hindi po, nagkataon lang na ito yung issue ngayon at nagbatuhan ng putik, no? Yung dating nagkakasundo noon ay nagbatuhan na ng putik. So mas maganda ito yung pagkakataon natin na ibulgar sila pare-pareho. So papakita ko sa inyo yung video clippings natin doon sa kanyang pagpapahayag tungkol dito sa mga Marcos at mga Romualdez. Okay, here we go. May listahan ako ng 5 bagay na impeachable offense niya. Pero sa tingin niyo, papasa dyan sa House? Of course, hindi. Meron tayong speaker na on record, on paper, in another country, na tumanggap ng suhol. Kaya. Yan. Susundan pa natin yan ng isa pa. Next na lang yung kay Martin. Pero si Martin talaga is an embarrassment for the Philippines in the global stage. Kakahiya. Next week na lang or next week after Undas. After Undas, pag-start ng House. No? Okay. Pagbalik ng House. Kasi I think nakabakasyon pa sila. Question lang. Bakit nag-campaign kayo ni... Yun. Putulin na natin yan. Putulin na natin. Simple lang, mga kaigsuunan. Una to. Pakaisipin nating mabuti. Matagal na tayong nakakarinig ng katiwalian. Nakulong na nga yung mga rebelya, nakulong na yung mga Enrile, at marami pang iba, sila Gloria, si Erap. Hindi tayo tinatantanan ng katiwalian. Pero ang tanong natin, bakit itong babaeng ito,
kung mayroon siyang, kung totoo yung kanyang, akusasyon o yung kanyang mga nadiskubre, bakit kailangan pang mag-antay, 'no? Una niyang sinabi, impeachable, mayroon siyang limang, krimen o anomalya o katiwalian yung mga Marcoses na impeachable, mga kaigsunan, mga kababayan, na di umano puwedeng ikakatanggal, impeachable, puwedeng ikakatanggal ni BBM. Pero hindi niya sasabihin dahil di umano, alam naman daw natin yung bilang ng mga Kongreso na ang ibig niyang sabihin yung papabor sa mga Marcoses. So ibig niyang sabihin majority pa ang mga congressman. Pero wala tayong pakialam do'n, Tayo ng mga inaabuso, tayo ng mga nagtitiis sa hirap, sa gutom, kawalan ng magandang sahod, walang sweldo, hindi papagamot ng maayos dahil walang pera, hindi nakakapagpaaral ng mga anak sa malalaking universidad dahil walang pera, kapos tayo. Makakapag-antay ba tayo ng gano'n? Kung matino ang babaeng ito, sana yung daliri ko, ayan. Kung matino yung babaeng ito, wala kang dapat pag-aalinlangan kung talagang totoo ka sa mamamayan, totoo ka sa mga Bisaya, no? Kung maayo yung ka nga leader, kung sa Bisaya, wa kay break, wa kay prino-prino, ipagtanggol mo ang mga mamamayang Pilipino, ipagtanggol mo ang mga Visayas ug Mindanao ug Luzon. Wala dapat sinasanto. Wala ka dapat mag-antay pa ng Nobyembre o ng Pasko o ng sunod na taon. Anong klaseng leader ka? Ang galing mo pang magsabing number 1 lang bigay mong grado kay BBM. Ikaw kaya, no? Hindi natin kinakampihan hindi natin kinakampihan si BBM. Pero nakakatuwa lang yung babaeng ito kasi nga kung 1 lang ang grado niya kay BBM, siya pa kaya? Ano kaya pwede nating i-grado sa kanya? 0? Dahil niloko tayo nito, Tandaan natin na niloko tayo nung Uniteam, nung nakaraang 2022 nung eleksyon. 'Di ba mayroon na tayong papalit sana, na kunyari galing sa Kinalini na isang Bicolana. Pero anong ginawa ng mga ito dahil sa takot nila na matalo, ay nagsama-sama ang mga ito, So kahit na nga sinasabi pa nitong kanyang ama na hindi magaling itong si BBM, nagkukunyari sila, pare-pareho silang nagpaplastikan. Tapos ngayon, may mga naramdaman na niloko tayo doon sa Uniteam na yon, napabuto tayo sa kanila dahil di umano nagsama yung agila na ewan ko kung anong klaseng agila at isang tigre, na puro naman pala mandarambong, isang tambalustay at isang mga tambaluslos. Kaya nga sabi ko dito, niloko mo sa Unity noon ang mga tao. Tapos ngayon, tika-tika, yung pagbubulgar mo ng katiwalian, pinagdududahan tuloy na kahit sino, kahit ako, diversionary, gusto mo lang ilihis yung panlulustay mo rin o yung ginawa mo ring korupsyon. Kaya nga hindi ka makaharap sa Kongreso, no? Kaya pambablap, diversionary tactics, no? Para
tantanan ka doon sa anomalya mo sa confidential fund. Mga kaibigan, ito yung malaking problema natin, 'no? Talagang, kung tutuusin pare-pareho silang 'no, kung totoo man kung hindi man intriga yung kanyang, sinasabing 5 anomalya na impeachable at ito namang si Romualdez di umano ay, nakatanggap ng suhol mula sa isang, internasyonal pa ang sinasabi niya, global. Ibig sabihin marami ang nakakaalam sa ginawa nitong, dispalko o kung ano man yan sa Bisaya, yung ginawa nitong, pangilad o pangwarta. Kung totoo man yan at hindi intriga yan, ang challenge kasi natin palagi, hindi dapat kinokompromiso, 'no? Hindi dapat, pinapatagal ang pagbubulgar kung mayroon man. Kasi ito yung, mga pagkakataon na ang mga Pilipino ay nagrereklamo nga tayo, hirap na hirap tayo sa presyo ng bigas. Tapos mayroon ka palang alam na mga katiwalian, 'no? Tapos hindi mo ibinubulgar. Kaya mga kababayan, mga kaigsuunan, pwede kong sabihing manluloko, 'no? Manluloko at basura itong mga Duterte. Kahit pa sabihin nating may problema yung mga Marcoses at mga Romualdez, may problema din itong mga Duterte. Pinagluloko ang mga mamamayang Pilipino, pinagluloko ang sambayanang Pilipino. Alam niyo kung bakit? Sinabi ko na nga, 'no? Napakatagal na nating naghihirap, kaya dapat kung mayroon kayong madidiskubre, agaran niyo dapat na isumbong o ipaalam sa mamamayang Pilipino. It's either hindi ka magtagumpay, tingnan niyo, kaya nga diyan tayo mahanga sa mga makabayan, mga kaigsuunan, mga kababayan, Mapaluson ka man, Mabisayas o Mindanao man ka. Kaya nga doon tayo bumibilib sa mga matatagal ng mga makabayan nating leader na kung saan sinisiraan pa nga yan ng mga Duterte, ng mga Marcos, yung tinatawag nating yung itinuturing nilang makakaliwa daw. Sa totoo lang hindi yan makakaliwa, 'no? Mga aktivista lang yung mga yan. At sila yung nagsasabi ng mga anomalya, mga pagkakamali, mga kalukuhang ginagawa ng mga leader na nasa itaas. Alam niyo kung bakit ko sinasabing mas believe ako doon sa kanila? Dahil sila walang inililigtas, walang preno-preno. Pag mayroon silang na-discovering katiwalian, agad-agad nilang sinasabi. Yun ang kainaman, 'no? Sa mga tinatawag nating makabayang grupo. Mas agad silang mas agad nilang ibinubulgar kung sakaling may panloloko. Kasi nga uulitin ko, halos 1990 pa, halos 1980 pa, panahon pa lang ni Marcos, 'no? Yung tatay ni Ferdinand Edralin Marcos, kung sino man yung mga nakakaalala, ang dami ng anomalya, 'no? Panahon ni Marcos Sr., yung mga kokoped, yung hindi binigay na mga pondo sa mga magniniyog, yung mga tinatawag na yung kanilang mga, kalimutan ko ng termino, pero mga crony, yung mga crony na kung saan pinasok yung iba't ibang mga negosyong hawak ng gobyerno at sila nang nagmamayari at ng lahat ng kinikita doon ay ibinubulsa. Nasundan pa yan, panahon ni Ramos, yung problema sa kuryente,
nasundan pa yan panahon ni ERAP, yung mga paglustay doon sa pera ng SSS at GSIS, nasundan pa yan panahon ni Nograles, yung mga PIDAP, no? Kaya nga nakulong yung sila Enrelo at mga rebelya, no? So, ang tagal na nating inaabuso. Yung tayo mga mamayang Pilipino, matagal na tayong naaabuso. Corruption man yan, o abusong physical man yan, o abuso man yan sa hustisya. Matagal na tayong nagdaranas niyan. Kaya, kapag may madiscover ka, hindi dapat yan na inuutay-utay, hindi dapat yan inuunti-unti. Kung may ebidensya ka, kung hindi yan intriga, hindi dapat yan na pinapatagal. Maliban na lang, dahil nga ang babaeng ito din ay tinatakpan din lang yung kanyang pagiging tambalustay. No? Yun ang pinakaklaro dyan. Mga kaigsuunan, yung kanyang problema sa confidential fund ay grabe din. Saan ka naman makakakita na milyon-milyon ang nawawala pero walang maipakitang maliwanag na resibo. So, yun lang, no? Pinag-usapan lang natin itong gusto niya daw magbulgar ng katiwalian pero sa Nobyembre na. Biruin mo. Agaran ang gusto natin. Pero tulad ng sabi ko, unti-unti. Tika-tika, no? So, yun lamang po at marami pa tayong pwedeng pag-usapan. Yung sinasabi niya pang 1 lang ang score niya kay BBM. Ang tanong natin siya kaya, ilan ang score natin? So, ang dami kasi 2 oras mahigit yung kanyang pagngangaw-ngaw, no? So, piyestang-piyesta tayo sa mga pinagsasabi niya at kukontrahin natin bilang tayo ay mga nagsusulong ng katapatan dito sa ating nasod o sa atong nasod. Okay, amping tang tanan, paki-subscribe, paki-share, paki-comments. Okay, mayong adlaw sa atong nasod, mayong adlaw sa atong tanan.